Narinig mo na ba yung news na magiging isang dollar o $1 o 50 piso na daw ang presyo ni SHIB bukas? O kaya naman ay may nakita kang post sa TikTok o Facebook na sinasabing konting hirit na lang ay lilipad na si Shiba Inu sa buong $1. Bago ka maniwala at bago mo i-all in ang iyong hard-earned money, alam mo ba ang market cap nito? Ang malaking problema ngayon sa community ay napakarami pong Pinoy ang naluloko at nabubudol sa mga tinatawag nating unrealistic price predictions. Marami po ang pumapasok sa crypto na ang tanging baon lang ay hype at emosyon dahil hindi po nila alam ang basic math sa likod ng cryptocurrency. Madaling masabi ang mga numerong pangarap, pero ang math ay hindi po ito nagsisinungaling. Ang layunin po natin sa video na ito ay simple lamang. Yan po ay tuturuan kita kung paano po mag-compute ng tama para hindi ka basta-basta nabibiktima ng fake news at mga clickbait na content. Sa pagtatapos po ng video na ito ay magkakaroon ka ng matalas na mata para matukoy kung ang isang presyo ba ay talagang may logic o gawa-gawa lang ng mga naghahanap ng clout. Yan, magsimula po tayo sa pinaka-basic. Ano ba? Ano nga ba talaga ang kahulugan ng market capitalization o mas kilala sa tawag na market cap? Huwag kang mag-alala. Hindi natin kailangan ng advanced accounting degree para rito. Ang formula ay napakasimple po. Yan, price multiplied by circulating supply equals market cap. Ayan po. Gawin nating madali ang halimbawa gamit ang mga bagay na pamilyar po sa atin. Isipin mo na ang isang cryptocurrency ay parang isang buong kumpanya na nagbebenta ng shares. Kung ang isang kumpanya ay may 10,000 piraso ng produkto at ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 piso, ang kabuang halaga o worth ng buong kumpanya ay 1,000,000 piso. Iyan po ang market cap, ang kabuang market value ng isang asset. Ngayon ay bakit ito mas mahalaga kaysa sa presyo o price lang ng bawat token? Maraming baguhang investors ang tumitingin lang sa presyo. Nakikita nila na may maraming zero itong si SHIB, kaya iniisip nila na mura ito at madaling aabot sa 1 piso o 1 dolyar. Pero ang totoo, ang presyo ay kalahati lang ng kwento. Walang kwenta ang mababang presyo kung ang supply naman ay kasing dami ng buhangin sa dagat. Ang market cap ang nagpapakita ng tunay na bigat at sukat ng isang cryptocurrency sa buong market. Kaya sa aking pananaw, ang hindi po pag-unawa sa konseptong ito ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang naiiwang nakasabit sa itaas kapag natapos na po ang hype. Ngayon ay dako naman po tayo sa pinakahihintay ng lahat. At yan po ang reality check. Posible nga ba na maging $1 si SHIB? Para masagot ito, tingnan natin ang kasalukuyang circulating supply ni Shiba Inu. Si SHIB ay may supply na nasa quadrillions nung ito po ay nagsimula. At kahit marami na ang nasunog, daang trilyon pa rin ang umiikot sa sirkulasyon ngayon. Gawin natin ang map. Kung ang circulating supply ni SHIB ay nasa 580 trilyon at gusto mong umabot ang presyo sa $1, ibig sabihin ang market cap po ni Shiba Inu ay dapat ding umabot sa 580 trilyong dolyar. Para mabigyan po kayo ng konteksto, ang gross domestic product or ang GDP ng buong mundo, yan po ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo ng lahat ng bansa sa mundo ay nasa humigit kumulang 100 trilyong dolyar lamang. Ibig sabihin, para maging 1 dolyar itong si SHIB, kailangan po nitong maging mas masalapi. Yan, mas masalapi pa kaysa sa pinagsama-samang ekonomiya
ng United States, China, Japan at ang buong Europe ng 5 beses. Ikumpara po natin ito sa market cap ni Bitcoin o maging ang ginto. Si Bitcoin na siyang hari ng crypto ay naglalaro lamang sa 1 hanggang 2 trilyong dolyar ang market cap nito. Ang ginto naman na ginagamit ng buong mundo sa loob ng libo-libong taon ay may market cap na nasa 15 trilyong dolyar. Kaya naman kapag may nakita kang prediction na magiging $1 itong si SHIB sa mga susunod na araw, ang pinakamagandang actionable na tip na magagawa mo ay i-multiply mo agad ang target price na yan sa kasalukuyang supply. Kung ang lumabas na sagot ay mas mataas pa sa pera ng buong mundo, alam mo na po agad ang prediction na ito ay isang malaking scam o kaya naman ay gawa lamang ng taong hindi po gumagamit ng calculator. Para hindi ka po maligaw, mahalagang malaman mo kung saan ba talaga nakakakuha ng legit at saka totoong data. Huwag kang magbabase sa mga screenshot sa social media na pwedeng i-inspect element o i-edit. May mga trusted sites po tayo na ginagamit ng mga seryosong traders. At nandyan po sina CoinMarketCap at saka CoinGecko. Ayan. Dito, real-time na ina-update po ang mga numero at makikita mo ang totoong estado ng anumang token. Kapag binuksan mo ang mga site na ito, may 2 bagay ka na dapat mapansin at wag pong pagpalitin. Ang circulating supply at ang total supply o max supply. Ang circulating supply ay yan po ang dami ng mga token na aktual na pwedeng i-trade, bilhin at ibenta sa market ngayon. Ang total supply naman ay kasama ang mga token na nakalock, nakatago o hindi pa na ilalabas. Sa pag-compute ng market cap, palaging circulating supply ang ginagamit dahil ito po ang aktual na nagpapatakbo sa presyo. Ngayon dito rin pumasok ang kahalagahan ng burn rate na natalakay na natin sa mga nakaraang updates. Bakit nga ba baliw na baliw ang community sa pagsunog ng mga token? Yan po ay dahil kapag binabawasan mo ang circulating supply sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga token sa isang dead wallet, binabago mo ang equation. Kung lumilit ang supply habang nananatili o tumataas ang demand, dito lang may totoong tsansa na umakyat ang presyo nang hindi po nangangailangan ng hindi makatotohanang market cap. Kaya sa aking pananaw, ang patuloy po na pagtutok sa burn rate kasabay ng pagsubaybay sa supply ang pinaka-professional na paraan ng pagsusuri sa long-term potential ni SHIB. Ngayong alam na natin kung paano po mag-compute at kung saan po kukuha ng data, paano mo naman ito gagamitin sa iyong aktual na pag-invest? Magagamit mo ang market cap para ikumpara si Shiba Inu sa iba pang mga katunggali nitong meme coins, gaya po ni Dogecoin or Doge at saka si Pepe. Halimbawa, kung si SHIB ay mayroon po siyang market cap na 10 bilyong dolyar at si Pepe naman ay may 5 bilyong dolyar, makikita mo agad na mas malaki ang kailangang pondo o volume para mapagalaw ang presyo ni SHIB kumpara kay Pepe. Ang mga coins na may mas mababang market cap ay mas madali pong mag-multiply ang presyo, gaya po ng 2 times o 3 times, dahil mas maliit na pera lang ang kailangan para itulak ito pataas, ngunit mas mataas din ang kanilang peligro o risk. Bukod dito, kailangan mo ring maunawaan ang konsepto ng market cap versus liquidity. Bakit? Bakit hindi sapat na malaki lang ang market cap ng isang coin? Yan po ay dahil ang market cap ay isang papel na halaga lamang batay po sa huling transaction. Ang totoong tanong ay kung may sapat bang liquidity o aktual na perang nakalatag sa mga exchanges para saluhin ang mga gustong magbenta. Kung ang isang coin ay may malaking market cap pero napakaliit ng liquidity, kapag nagkaroon ng malakihang bentahan, ang presyo po nito ay mabilis na guguho
dahil walang pondo na tatanggap sa mga order. Kaya huwag kang basta maakit sa dambuhalang market cap kung wala namang volume ng kalakihan. At sa kabuuan, tandaan po natin na dito sa mundo ng cryptocurrency, knowledge is power. Ang market ay puno ng mga ingay, hype at mga peking propeta na ang tanging layunin ay gamitin ang emosyon ng mga tao para sa sarili po nilang kapakinabangan. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita at mga pangarap na walang basihan. Sa halip, gamitin mo po ang math na natutunan mo ngayon. Ang pag-unawa sa market cap, circulating supply at ang tamang paggamit po ng coin market cap o CoinGecko ang magiging kalasag mo laban sa mga mapanlinlang na impormasyon. Sa susunod na may magbida sa iyo ng isang coin na magiging milyonaryo ka sa loob ng isang gabi, buksan ang iyong calculator, tingnan ang supply at gawin ang tamang computational analysis. Sa aking pananaw, ang pagiging disiplinado at edukadong investor ang tanging daan para maging matagumpay sa larangang ito sa pangmatagalang panahon. Manatiling mapanuri, patuloy po na mag-aral at palaging protektahan ang iyong pinaghirapang kapital. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang ating recommended na video dito.